Hello po mga idol. Ito po muli ang inyong alwagi. Ito po yung karugtong na bahagi ng aming ginagawang renovation dito sa project namin, yung Lanay area. Sa simula't simula pa gusto naming mapakita ito sa inyo hanggang doon sa matapos para baka sakaling magkaroon kayo ng idea. Ayun, para makita nyo lahat hanggang dulo at hindi ninyo ma-miss yung ibang parte. Pwede po naman kayong mag-subscribe mga idol. Wala po namang bayad dyan, huwag kayong mag-alala. At para updated kayo, i-hit na rin nyo yung notification bell para kada mag-upload kami ng bago, makakarating agad sa inyo. Manonotify agad kayo ni YouTube at mapapanood nyo uli yung bago namin i-upload. So dito po kasi may mga ginamit kaming mga bagong technology sa project na ito. Ang ilaw dito, mga remote control, ganun. At saka meron kami mga paintings na malalaki kinabit para dito. So yun po mga idol, at sana isubaybayan po ninyo hanggang matapos, hanggang sa huli. Ito po muli ang inyong alwagi. Sumasaludo po sa inyo. Almost finished na yung paring namin na pagkakabitan namin. Ayan Ayan, bumabanat pa yung kasama ko. Meron pa kasi, kung napapansin nyo, yan parang release na yan. Diyan namin ikakabit yung magnetic track bar yung sa ilaw. Yung ilaw na yon na ikakabit namin, yun, ay slide. Palipat-lipat, pwedeng ilipat siya ng pwesto. Ayan. Ayan na mga idol. Kukubira na namin yung ginawa naming ceiling joist. Hardy place ang ginamit namin, yung hardy light, para magaan lang. Ayan, pwede naman gamitin dyan ay grinder, yung pambato. Ayoko nun, malikabok. Malikabok nga lang, hindi kaya niyang scoring na pwede na yan, pero hindi malikabok. Okay, start na. Ayan na, nagsasara na kami nung kisame. Ayan, hardiplex lang yung ginamit namin dyan, or hardy light para mas magaan, mas manipis. Iba kasi yung talagang pag sinabi mo lang hardiplex, yung pang wall, makapal yun, mga 1/4 yun eh. So yan ang ginagawa namin, at ang paggawa namin yan, hindi yan tornilyo, nire-rivet namin yan. Sabi ng iba, yung rivet daw, nakausli daw yung ulo. Hindi, may paraan mga idol para hindi nakausli yung ulo niyan. Kasi yung iba, pag nakausli yung ulo, ginagrinder nila. So kunti na lang din yung mahina na yung kapit, hindi na siya matibay, pwede na rin bumagsak. So may paraan para doon. Pakita ko sa inyo. Una, ganito yung gagawin nyo mga idol. Ito, magbubutas-butas kayo ng paring. Depende doon sa size ng blind rivet na gagamitin nyo. Ayan ito mo yung butas, marami yan. Tapos ngayon, pupunuin mo yun ng rivet. Ito, punuin lang natin yung butas. Yan mga idol, tapos na. Ayan puno na yan. Ngayon ang kukunin mo ngayon, babarinahin mo to para makuha mo yung mga ulo na yan. Barinahin natin. Yan mga idol, nandito na lahat yung ulo, di ba? Yan, kailangan marami. Tapos ito, tabi mo ito, pwede mo pa ito uling gamitin sa susunod pagka naubos na to. Nauubos to eh. Ganito yung ginagamit mga idol. Ayan mga idol, try natin na ito yung purpose niya na ganito yan Ayan, sa pamamagitan nito lumalim yung butas nito.
Yan o. Okay, diba? Saka mo ngayon i-re-rivet yan. Ganito. Okay, o kita mo, pantay siya. Kasi pag hindi mo nilagyan ng parang yung magaskas siya nito, nakalutang. So lutang talaga. Ay ngayon, kita mo pantay. Wala. Ganun lang mga idol. Yun ang isa sa tik-tik. Kasi kung screw ang gagamitin natin dyan, mas nakalutang yung ulo. Ayan na mga idol, nakapaglatag na kami ng Hardiplex. Ayan. Medyo meron na yung gitna. Yan, kung ano ninyo, nakikita ninyo bakit merong distansya dito. So may nilalagay dyan yung bagong fixture ng ilaw ngayon, yung magnetic track bar. Ganito yun mga idol. Ito yung kakabit natin dyan. Saktong sakto yan dyan sa ano na yan eh. Yan. Yung ilaw, pag na to, ito yung butas yan eh. Yan. Sinasalpak lang yung ilaw dyan. So nakakabit na. At pwede mo ilipat-lipat. Yan mga idol yung magnetic track bar. Yan o, kikita nyo to. Yan, mayroon na siyang sariling linya sa loob. Ayan o, yung isa. Tapos dyan na lang ang posisyon niyan pag ganyan. Yan o. Ganito mga idol o. Kaya nga yun, nakita mo yung puwang na yun. Sakto yan, dun yan o. Yan. Tapos yung ilaw dyan, isinasalpak lang dito sa loob nito. Yan, iilaw na siya pag naisalpak mo. Dahil nga yung linya na yun na nandun sa loob na nakita nyo yung dalawang wire. Yun yung pinakalinya niya. Ayan mga idol ang sikreto ng nag-iisa lang na nagkikisame. Gagawa ka nung ganyan no. Yan. Yung parang poste ng ilaw. O, imagine mag-isa lang kayang gawin. Okay? Yan, isang technique yan. Pero dito sa mga magagaling ng mga karpintero, alam na nila yan. Vibes tayo. Peace. Shout out Dong CD TV. Sa kanyang labs Maricel Sanyagan. Hinday, maayong adlaw sa imo. Amping ka diha. Ikabit na niya, siya lang mag-isa. Kaya malaki ang sahod niyan eh, para sa 2.5 na araw. Tapos na din namin yung ceiling, kaya prepare na rin kami sa pagpipintura. Ayan. Kaya papunta na kami sa finishing. Magsisimula na kaming magmasilya. Ay, yung kasama ko pala, hindi pala ako. Ayan. Lalagyan na namin yung mga idinugtong namin pader. Ito, yung mga simento na yan. Yan. Skim coat yung ipangmamasilya namin dun sa concrete. Wala nung ibang brand, kaya ito yung gamit namin. Pero okay na to. Ang pantimpla nga pala dito mga idol do sa mga beginners, tubig lang po yan, parang simento lang. Pagka tama na yung sa kalkulasyon nyo, mas tama ng ipahid, yun lang, hanggang kanun lang, wag yung malabnaw na malabnaw. Ayun mga idol. Nag-i-scum coat na pala si Anluwagi. Ayan, Anluwagi. Ano yan, final na ba yan? First coating ka? First coating. Okay. Bali ilang yan ulit para maging final? 3, 4. Mga ganon. Para maganda. Para makinis. Tapos pagka yung pang-4, doon na yan liliyahin. Tapos saka ipa-flat wall. Ganun ba? Hindi ko kasi alam eh. Kaya ako nagtatanong. Naku. O yan. Yan mga idol, nag-i-skim coat na siya. Yan ang ngayon, hindi kagaya nung araw, may mga palason-lason pa yung mga
mga ganitong pader nilalason pa. Ngayon, ano na lang, pwedeng yung pintor na lang ang maglason. Kung sakaling broke siya, di talaga maglason na siya. Kaya nakapatayin na. O, ayan. Ganyan lang mga idol ang proseso ng skin coat. Nakabit na namin yung magnetic track bar. Ito, ayan, mahaba yan. Ayan, mayroon na kaming naikabit sa taas. Ayan. Yan, paikot yan. Diyan ngayon ikakabit yung ilaw. Yan, nisasalpak lang siya dito sa loob nito. Yan, nasalpak lang siya dyan. Tapos yung supply niya, andyan lang kung nakikita nyo yung yung copper na yan. Yan yung pinakalinya niya, kabilaan yan. Ayan. Yan yung dyan na, kaya yung ilaw, pwedeng pa-adjust kahit saan siya pumunta, pwede. So yan ang disenyo namin dito ngayon sa kisame na to. Ayan. Sana may mapulot kayo kung kayo ay magpapa-renovate ng inyong bahay. Ito yung mga makabago ngayon. Hindi 220 volts yung bumbilya dito mga idol. Lead bulb lang ito. Ayon dito sa kanyang power supply, 48 volts lang. Ito, ayan. Ubiga lighting LED power supply. Ayan yung input voltage niya. Auto volt yan, 180 to 240. Tapos yung output niya 48 volts DC. So kaya kahit mahipo nyo mga idol yung loob nito na nandyan yung hindi kayo makukuryente kasi mababa lang yung voltahe. Ang kagandahan dito, yan kagaya niyan, kung nandun yung ilaw sa may pwede mong usod-usod papunta rito, lahat yan. Kaya maganda tong ganito mga idol. Medyo nga lang siyempre, alam natin dahil mga bago pa lamang ito, medyo mahal. Oga. Yan, gaya ito yung power supply, di ba? Ito nga. Ayan 220 pagpasok dito, paglabas niya 48 volts DC. Ayan mga idol, hanggang dyan lang muna kasi bakasyon na tayo eh. Sa susunod na linggo pagkatapos ng bakasyon, saka natin ipagpapatuloy yan. Huwag po ninyong kalimutan mga idol na mag-subscribe doon sa mga ngayon palang nadaanan ng video na to. Wala po namang bayad dyan, huwag po kayo mag-alala. At para maging updated po kayo, isama na po ninyong i-hit yung notification bell. Marami pa po kayong malalaman mga idol sa mga sunod-sunod na gagawin namin hanggang matapos ang project na to. At magkaroon kayo ng idea sa mga ginagawa namin project. Kasi ang linya po natin, renovation sa repair. Di po tayo nagtatayo ng bago. Salamat po ng marami sa inyo. Ito po muli ang inyong Alwagi. Happy holiday po sa inyong lahat. Saludo po sa inyo. Ingat po kayong palagi. Okay po. Thank you po for watching.